Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol kay former Bureau of Corrections Chief, Director General Bantag. Dito sa Inquirer Net, may balita ngayon, DILG on wanted ex-Bucor Chief Bantag. We will find him soon. Hey, soon. Malapit nang mahuli. Ganito ba ang ibig nilang sabihin? So ito, sinulat ni Luisa Cabato, published January 21. Okay. So, mismo si Interior Secretary John Vic Rimulya nagsabi last Tuesday that authorities will be able to locate fugitive and former Bureau of Correction Chief Gerald Bantag soon. So, how soon? Yan ang tanong. In a palace briefing, Rimulya was asked for an update on the case of Bantag. Okay. Ito ang sa mainstream media. From time to time, tinatanong nila kumusta na si DG Bantag. Hindi talaga maiwasan yan. Yung interest ng publiko, so of course, interest din ng media, tinatanong yan kasi it has been how many years? More than 2 years na mula nung lumabas yung warrant of arrest kay DG Bantag. Up to now, wala nang balita kung nasaan siya. Kaya hindi mo masisi yung media, mainstream man o social media, na magtanong nasaan na si Director General, former Bucor Chief Director General Bantag. So, I don't know kung nakahanda ba ang DILG Secretary sa pagsagot o hindi. Basta mayroon siyang sagot. Wala pa. Tinanong siya kung nasaan na. Update. Ano na yung paghahanap kay DG Bantag? Kaya ganito, very short ang sagot ng DILG Secretary. Wala pa. So, walang update. Dinagdag niya, we know where he is, but we haven't found him yet, but we will find him soon. Medyo naguguluhan ako. Itagalog natin, ano? Wala pa, sabi niya, alam namin kung nasaan siya, kaya lang, hindi pa namin siya natagpuan. Kaya lang, matatagpuan namin siya sa hinaharap. Parang ganun. Correct me if I'm wrong. Ang pagkakaintindi ko lang nito, yung we know where he is, maybe yung general area kung saan siya nagtatago. Posible yun. Nasa loob ng bansa ba o nasa labas na? Yan. So, i-limit natin, nasa loob pa siya ng bansa. Most likely, sa aking pananaw, nasa loob lang siya ng bansa. Hindi siya umalis. So, saang parte ng bansa, posible siya nagtatago. I don't know kung ano yung assessment ng DILG at saka DOJ kasi joint effort ito ng NBI, PNP. Don't know kung kasama ba ang AFP. Baka ang inaakala nila nasa Cordillera. So yun yung we know where he is. Posible Cordillera Administrative Region. Kaya lang napakalawak naman, isang region yan, ilang probinsya yan. Abra, Benguet, Mountain Province, Calanga, Apayao, Ifugao. I think 7 or 8 provinces ang Cordillera Administrative Region.
then karamihan bulubundukin. Baka yan yung ano, yun yung ibig sabihin na we know where he is, but we haven't found him yet. Yan. Hinahalughog yung buong Cordillera, kailang mahirap maghanap. Ako, I can relate to that. Nung nasa serbisyo pa ako, mag-operasyon kami sa bundok, maghanap kami ng mga kalaban ng bansa, yung mga armadong rebelde. Ang luwang ng Mindanao, ang luwang ng Caraga region. Hanapin namin yung nagtatagong lumalaban sa, ang hirap maghanap. So, yun pala, ang mga hinahanap na namin, nandyan lang sa tabi-tabi, pinapanood kami. Ganun yun. Kasi kung kulang ka ng information, kulang ka ng intelligence, mahirap mong mahanap yung isang nagtatago. So, yung mga rebelde na hinahanap namin noon, itinatago pala ng mga tao. So, wala kaming eyes and ears sa lugar na sa mga bulubundukin na ginagalukan namin. Nandun lang pala, kabasketball namin, yung mga rebelding hinahanap namin. Then, pag alis namin sa isang lugar, muntik pa kaming inambus. Mabuti na lang, ang mga tao pumigil sa mga NP na huwag niyong ambusin dahil mababait. Yung grupo ni Lieutenant Macanas, huwag niyong ambusin. Mabuti, nakinig yung mga tao, hindi kami inambus. Kaya lang, kung hindi kami tinulungan ng mga tao doon, kung hindi nila pinigil yung NPA, baka wala nang Johnny Macanas ngayon. So, ganun yan. Mahirap. Kaya sabi niya, we will find him soon. So, hanggang kailan yung soon, titingnan na lang natin. So, labanan na ito ng hide and seek. Okay, so, again, gusto ko kayong pasalamatan sa inyong panonood sa ating channel. May income tayo sa YouTube dahil sa inyong panonood. Yung income na yan, itinutulong natin sa mga talaandig na tribo sa Bukidnon. Ongoing ang pagpapa-repair ng mga sira-sirang bahay, yung mga tumutulong bubong or yero or pagpapatayo ng bagong bahay. Nagbibigay tayo ng 10 yero kada pamilya at 10 kilo ng pako. So, sa inyong panonood, yan na, nagkakaroon ng bagong bahay ang mga talandig na tribo sa Bukidnon. Salamat sa inyong suporta. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna din ang update sa ilahang balay nga wala pa na panano. So, isa sa mga panghatagan sa yero. So, mao ni ang ilang sulod nila. Grabe nga daga na kay buslot. Silupin na ang butang para lang dili na magtulo. So grabe kalisod ang ilang sitwasyon dire.